Ang lalaking laging available, laging nagre-reply agad. Laging nagpapakita ng interes, hindi mo man lang napapansin. Pero yung lalaking tahimik lang, walang pakialam, parang hindi ka kailangan, siya yung hindi mo maalis sa isip mo. Kapatid, may isang tanong na paulit-ulit. Kung natatanggap mula sa mga lalaking katulad mo, mga lalaking tapat, may mabuting intensyon, at handang ibigay ang lahat para sa babaeng gusto nila. Ang tanong, simple lang. Bakit parang mas lalo siyang lumalayo kahit mas pinapakita ko na gusto ko siya? Masakit yan, alam ko. Kasi nandyan ka, laging available. Laging nagre-reply agad. Laging ikaw ang unang nagme-message. Laging ikaw ang nagpaplano ng date. Laging ikaw ang nag-a-adjust. Laging ikaw ang nagpapakita ng effort. Pero ano ang nangyayari? Hindi ka man lang nireplyan ng maayos. Hindi ka man lang pinapansin. Minsan pa nga parang ikaw pa ang nakakaabala sa kanya. Tapos isang araw may makikita kang ibang lalaki. Hindi naman ganong gwapo. Hindi naman ganong mayaman. Hindi naman ganong sweet. Pero siya ang gusto ng babae. Siya ang pinaghihintay ng reply. Siya ang inaayang lumabas. At ang pinaka nakakainis, hindi naman niya ginagawa ang ginagawa mo. Hindi siya clingy. Hindi siya laging available. Hindi siya nagpapakita ng labis na interes. Paano nangyari yon? Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo ang isa sa pinaka-misunderstood na katotohanan sa pagitan ng lalaki at babae at kung paano ito konektado sa sinaunang karunungan ng Stoic philosophy. Hindi ito manipulation. Hindi ito mind game. Ito ay pagkaunawa sa human psychology at sa sarili mong halaga bilang lalaki. Kaya kung ikaw ay isang lalaking pagod ng maging too available, pagod ng maging too nice, at pagod ng hindi pinapansin kahit gaano mo pakabuti, manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito. Dahil pagkatapos nito, magbabago ang tingin mo sa sarili mo at magbabago ang tingin ng mga babae sa iyo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Pero bago tayo pumasok sa mismong lesson, gusto ko munang tanungin ka ng isang bagay. Naalala mo ba yung huling beses na may babae kang gustong-gusto? Yung hindi mo maalis sa isip? Yung tuwing nagbabuzz ang phone mo, sana siya yon? At naalala mo ba kung ano ang ginawa mo? Nag-message ka agad. Nag-reply ka within seconds. Inayos mo ang schedule mo para available ka palagi. Inuna mo siya bago ang lahat. Bago ang trabaho. Bago ang gym. Bago ang mga kaibigan mo. Bago ang sarili mo. At sa tingin mo, tama ang ginagawa mo. Kasi sa movies, kanya naman, di ba? Ang lalaking nagbibigay ng lahat, yun ang nanalo. Yun ang kiniso sa dulo. Yun ang naging happily ever after. Pero ito ang hindi sinasabi ng movies. Sa totoong buhay, ang lalaking nagbibigay ng lahat nang walang hinihinging kapalit, hindi siya ang nanalo. Siya ang naiwan. Siya ang na-friendzone. Siya ang tinatawag na ang bait-bait niya pero hindi ko siya type. Pero parang kapatid ko lang siya. Pero walang spark. Narinig mo na ba yon? Masakit, di ba? Parang sinuntok ka sa tiyan habang nakangiti pa ang bumabanat sa iyo. Kaya ngayon ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit nangyayari ito. At higit sa lahat kung paano mo ito mababago. Tara na. Kilala mo si Marco? Si Marco, 28 years old. Software developer sa isang malaking kumpanya sa Makati. Maganda ang trabaho, may sariling kotse, may sariling condo unit. Hindi siya yung tinatawag na gwapo sa traditional sense, pero malinis siyang lalaki. Presentable, mabait, may substance ang usapan, may direksyon sa buhay. At si Marco, may gusto siya, si Camille. Si Camille katrabaho niya. Hindi sila sa iisang department pero nagkikita sila sa cafeteria tuwing lunch. Nagkausap sila sa isang company event, nag-exchange ng numbers, at simula noon, si Marco na ang laging nag-iinisyatiba. Tuwing umaga, si Marco ang unang magme-message. Good morning, Camille. Ingat ka today. Laging may pa-cute na emoji. Laging may pa-follow up. Pag lunch, si Marco ang laging lumalapit. Camille, sama ka sa lunch namin. Lagi siyang nagdadala ng extra na kape para sa kanya. Lagi siyang handang i-drive si Camille pa uwi kapag late ang oras. Kapag may problema si Camille, kahit minor lang, kahit tungkol lang sa printer na hindi gumagana, nandyan agad si Marco. Instant solution. Instant comfort. Instant availability. Para kay Marco, ito ang tamang paraan para ipakita ang nararamdaman niya. Ito ang natutunan niya mula sa mga romantic comedy.
Ito ang sinabi ng nanay niya. Anak, kapag may gusto ka, ipakita mo. Huwag kang magpakatorpe. Kaya ipinakita niya. Lahat walang tigil, walang limit. Pero ang hindi alam ni Marco, sa bawat good morning na sinasabi niya, konti-konting nababawasan ang curiosity ni Camille sa kanya. Sa bawat libreng kape, konti-konting nawawala ang mystery. Sa bawat instant reply, konti-konting bumababa ang perceived value niya sa mata ni Camille. Hindi dahil hindi magandang tao si Marco. Hindi dahil walang kwenta ang effort niya, kundi dahil sa isang simpleng psychological truth na hindi tinuturo sa atin ng lipunan, ang mga tao, lalaki man o babae, ay hindi nila pinahahalagahan ang bagay na lagi nilang nakukuha ng walang effort. Isipin mo, ang hangin libre. Libre ang paghinga. Pero hindi mo siya pinahahalagahan hanggang sa mawala, hanggang sa masakal ka, hanggang sa maghirap kang huminga. Ang tubig halos libre. Hindi mo pinag-iisipan bawat baso. Pero kapag nasa gitna ka ng disyerto at wala kang mainom, ibibigay mo ang kahit ano para sa isang patak lang. Ganyan din ang atensyon mo bilang lalaki. Kapag ibinigay mo lahat ng walang kondisyon, walang limit, walang kapalit, ang babae ay hindi ito makikita bilang pagmamahal. Ang makikita niya ay isang bagay na walang halaga, isang bagay na lagi nang nandyan, isang bagay na hindi kailangan pag-isipan. At ito ang masakit na katotohanan na hindi sinasabi sa mga lalaking katulad ni Marco at katulad mo. Hindi kanya gustong mawala, pero hindi ka rin niya namimiss. Dahil paano kanya mamimiss kung lagi ka namang nandyan? Paano siya mag-iisip tungkol sa'yo? Kung ikaw na ang laging nag-iisip para sa kanya, paano niya mararamdaman ang attraction kung wala namang tension? Kung wala namang kalungkutan? Kung wala namang pakiramdam na baka mawala siya sa akin? Isipin mo ang pinaka-memorable na experience mo sa buhay. Yung pinaka-nagustuhan mong pagkain, yung pinaka-naging masaya kang trip, yung pinaka-naging special na regalo na natanggap mo. Lahat ng yon may isang common denominator. Hindi sila everyday occurrence. Hindi sila routine. Hindi sila laging available. Yun ang dahilan kung bakit ang Christmas ay special. Dahil isang beses lang sa isang taon. Yun ang dahilan kung bakit ang birthday mo ay special. Dahil 25 hour na oras lang yun sa buong taon. Yun ang dahilan kung bakit ang first kiss ay unforgettable. Dahil isang beses lang yun nangyari. Ang rarity ang nagbibigay ng value. Ang scarcity ang nagbibigay ng meaning. Ang limitasyon ang nagbibigay ng kagandahan. At ang attention mo, kapatid, kung ibinibigay mo yan ng walang tigil, walang limit, walang kondisyon, ang parang Christmas araw-araw. At alam mo kung ano ang Christmas araw-araw? Ordinary. Wala nang excitement. Wala nang anticipation. Wala nang magic. Naalala ko pa ang isang gabi na nagkwento si Marco sa kaibigan niya. Sabi niya, "Pre, hindi ko maintindihan. Ginagawa ko naman lahat. Sinusundo ko siya. Binibigyan ko siya ng kape araw-araw. Ni isang araw hindi ako nag-miss ng good morning message. Bakit parang wala lang sa kanya?" At ang sagot ng kaibigan niya, isang tanong lang. "Pre, kailan ba huling beses na siya ang nag-message sa iyo muna?" Natahimik si Marco. Kasi ang sagot, wala. Ni minsan hindi pa naunang mag-message si Camille. Ni minsan hindi siya ang nag-initiate. Ni minsan hindi siya ang naghanap kay Marco. At doon na-realize ni Marco ang isang masakit na katotohanan. Hindi pala relationship ang meron sila. Monologue pala yon. Si Marco lang ang nagsasalita. Si Marco lang ang nagbibigay. Si Marco lang ang nag-e-effort. At ang pinakamasakit? Komportable si Camille sa setup na yon. Kasi bakit naman hindi? May libreng kape siya araw-araw. May libreng ride pa uwi. May libreng emotional support na laging available. Walang kapalit. Walang obligasyon. Walang commitment. Para kay Camille, si Marco ay hindi potential boyfriend. Si Marco ay convenience. At ito ang brutal na katotohanan na kailangan mong marinig, kapatid. Kapag ang isang tao ay tinatrato ka bilang convenience, ibig sabihin noon, ikaw mismo ang nagturo sa kanya na ganoon ang halaga mo. Hindi siya ang may kasalanan. Ikaw ang naglagay ng sarili mo sa posisyon na yon. Mabigat, pero kailangan mong marinig. Dahil hanggat hindi mo ito tinatanggap, hanggat sinisisi mo ang babae, sinisisi mo ang mundo, sinisisi mo ang mga babaeng hindi marunong magpahalaga, hindi ka magbabago. At mauulit lang ang cycle. Ito ang tinatawag sa psychology na pursuit-retreat dynamic. Kapag ang isang tao ay masyadong mapilit, ang natural na reaksyon ng kabilang tao ay umatras.
Hindi dahil ayaw niya sa iyo, kundi dahil nararamdaman niya na nawawala ang kalayaan niya. Isipin mo to, kapag may salesman na laging sumusunod sa iyo sa mall, kahit maganda ang binebenta niya, ano ang gusto mong gawin? Lumayo, umalis, dahil nararamdaman mong napipressure ka. Nararamdaman mong nawawala ang choice mo. Ganyan ang nararamdaman ng babae kapag masyadong malakas ang pursuit mo. Hindi dahil hindi ka magandang tao, kundi dahil ang sobrang pursuit ay nagbibigay ng feeling na nawawala ang kanyang autonomy. At walang tao, lalaki man o babae, ang naa-attract sa taong kumukuha ng kalayaan niya. Dito pumasok ang isang sinabi ni Epictetus, isa sa mga pinakadakilang Stoic philosopher. Wealth consists not in having great possessions but in having few wants. Ang ibig sabihin, ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng meron ka, kundi sa kakaunti ng kailangan mo. I-apply natin ito sa konteksto ng relasyon. Ang lalaking laging humahabol, laging nagbibigay ng attention, laging nangangailangan ng validation mula sa babae. Ito ang lalaking maraming wants. At sa mata ng babae, ito ang lalaking mukhang desperado. Mukhang walang ibang direksyon sa buhay kundi siya. Pero ang lalaking may sariling mundo, may sariling priorities at hindi umiikot ang buhay sa isang tao. Ito ang lalaking few wants. At ito ang lalaking misteryoso. Ito ang lalaking may halaga. Ito ang lalaking hindi niya mawala sa isip. Ngayon, alam ko ang iniisip ng ilan sa inyo. Pero paano kung talagang gusto ko siya? Hindi ba dapat honest ako? Hindi ba dapat ipakita ko ang nararamdaman ko? At dito lang naman ang patibong, ang trap na paulit-ulit nating kinakagat bilang mga lalaki. Oo, importante ang honesty. Oo, importante ang pagpapakita ng nararamdaman. Pero mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagpapakita ng nararamdaman at pagpapaalipin sa nararamdaman. Kapag ikaw ang laging nagme-message, hindi yan pagpapakita ng nararamdaman. Yan ay pag-a-assume na wala kang halaga kapag hindi ka nag-reach out. Kapag ikaw ang laging nagbibigay ng kape, nagdadala ng pasalubong, nag-aalok ng ride, hindi yan generosity. Yan ay pag-aasang mapapahalagahan ka dahil sa mga bagay na ibinibigay mo, hindi dahil sa kung sino ka. Kapag ikaw ang laging available sa chat kahit anong oras, laging nagre-reply within seconds, hindi yan commitment. Yan ay kawalan ng sariling buhay. At alam mo ang pinakamasakit na bahagi? Alam ng babae yan. Hindi siya tanga. Hindi siya manhid, nararamdaman niya ang energy mo. Alam niya kapag ang isang lalaki ay nagbibigay ng attention dahil sa desperation. At alam niya rin kapag ang isang lalaki ay nagbibigay ng attention dahil talagang may halaga siya. Ang tanong, aling lalaki ka? Balik tayo kay Marco. Isang gabi nagpumilit si Marco na sunduin si Camille sa opisina kahit walang hiningi si Camille. Nag-drive siya ng halos 1 oras sa traffic, bumili pa ng pagkain, at nag-text, "Oy, nasa baba na ako, sunduin kita." Ang reply ni Camille, "Ha? Okay lang ako, may kasabay naman ako pauwi." Pero bumaba pa rin si Camille. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil nahiya siya kay Marco na nagpunta na. Sa loob ng kotse, halos walang usapan. Si Marco lang ang nagsasalita. Nagkukwento siya ng kung ano-ano. Nagtatanong siya ng kung ano-ano. Si Camille, nakatingin lang sa labas ng bintana, nagre-reply ng "Oh, nice." Pagbaba ni Camille, isang simpleng "Salamat, Marco" lang. Walang ngiti. Walang eye contact, walang paanyaya na magstay. Walang "Text mo ako pag uwi mo, ha?" Wala. At alam mo kung saan pumunta si Camille pagkababa ng kotse. Nag-online siya. At nag-chat siya sa ibang lalaki. Hindi sa lalaking laging available. Hindi sa lalaking laging nagme-message. Hindi sa lalaking laging nag-aalok ng libre. Nag-chat siya sa lalaking minsan lang mag-reply. Sa lalaking minsan lang mag-online. Sa lalaking hindi niya alam kung interesado ba sa kanya o hindi. Yun ang lalaking gusto niyang kausap. Yun ang lalaking inuubos niya ang gabi kakaisip. Yun ang lalaking sinusubukan niyang ma-impress. Sakit ang di ba? Pero ito ang realidad, kapatid. At hindi ito nangangahulugang dapat kang maging masamang tao. Hindi ito nangangahulugang dapat kang maging cold, walang puso, o manipulative. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan mong maunawaan ang psychological mechanics ng attraction. Mayroong concept sa psychology na tinatawag na scarcity principle. Simple lang ang idea. Ang mga tao ay nagbibigay ng mas mataas na halaga sa mga bagay na mahirap makuha. Kapag ang isang bagay ay limited, exclusive at hindi madaling ma-access, automatic na tumataas ang perceived value nito.
Ganyan din ang attention mo, kapatid. Kapag ang attention mo ay laging available, laging libre, laging walang kondisyon, bumababa ang halaga nito. Hindi dahil walang kwenta ka, kundi dahil ganyan ang likas na wiring ng utak ng tao. Kapag ang attention mo ay selective, may purpose at hindi laging available, tumataas ang halaga nito. Dahil biglang may tanong na sa isip ng babae. Bakit hindi siya nag-message? May iba ba siyang kausap? Okay lang ba siya? Nag-enjoy ba siya kanina? At ang mga tanong na yan ang simula ng attraction. Hindi ang flowers, hindi ang chocolates, hindi ang good morning beautiful messages, kundi ang mga tanong na umiikot sa isip niya tungkol sa iyo kapag wala ka. Sinabi ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Ang saya ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng iniisip mo. At para sa babae, ang attraction niya sa iyo ay nakadepende sa kalidad ng iniisip niya tungkol sa iyo. Kapag ang iniisip niya ay nandyan lang yan lagi, sigurado na yan o walang excitement, walang tension, walang spark. Pero kapag ang iniisip niya ay, hindi ko alam kung ano bang meron sa lalaking to, pero hindi ko siya maalis sa isip ko. Yan ang simula ng tunay na attraction. Yan ang magnetic pull na hindi mo kailangang pilitin. At yan ang hindi kailanman maabot ni Marco hanggat hindi niya maunawaan ang simpleng katotohanan ito. Kasi ang totoo, kung ikaw ay laging nandyan, laging available, laging naghihintay, hindi ka lalaki sa mata niya. Ikaw ay option, ikaw ay comfort zone, ikaw ay backup plan. At walang babaeng nahuhumaling sa backup plan niya. Mabilis pa siyang mahuhumaling sa lalaking hindi niya sure, kesa sa lalaking sure na sa kanya. Bakit? Dahil ang uncertainty ay nagbibigay ng emotional intensity. Ang emotional intensity ay nagbibigay ng excitement. At ang excitement ay ang raw material ng attraction. Walang excitement sa certainty, walang thrill sa guaranteed outcome, walang spark sa alam ko nang gusto niya ako, walang suspense. Pero ang lalaking hindi mo alam kung gusto ka ba niya o hindi. Ang lalaking minsan mainit, minsan malamig, minsan nandyan, minsan wala. Yan ang lalaking bumubuhay ng emotions mo. At sa mundo ng attraction, kapatid, ang emotions ang hari, hindi ang logic. Hindi mo siya makukumbinsi na magustuhan ka sa pamamagitan ng listahan ng mga rason kung bakit maganda kang boyfriend. Hindi yan proposal sa trabaho, hindi yan business pitch. Ang attraction ay hindi rational decision. Ito ay emotional experience. At ang emotional experience ay nabubuhay sa tension, sa mystery at sa uncertainty. Malupit? Oo. Unfair? Oo. Pero totoo? Absolutely. At ang stoic na lalaki, hindi siya nagagalit sa katotohanan ito. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinisisi ang babae. Ang ginagawa niya, inuunawa niya, at ginagamit niya ang kaalamang ito para sa sarili niyang kabutihan. Ngayon, ang tanong, ano ang tamang gawin kung hindi ka dapat maging too available at hindi ka rin naman dapat maging cold o player? Saan ka ba dapat tumayo? Dito pumapasok ang Stoic philosophy, kapatid. At dito mo makikita na ang sinaunang karunungan ng mga Stoic ay hindi lamang para sa mga philosopher na nakaupo sa marble chair, kundi para sa mga ordinaryong lalaking katulad mo at katulad ko na nais lang mamuhay ng maayos at magmahal ng tama. Narito ang 4 na Stoic na prinsipyo na magbabago sa paraan ng pagdadala mo ng sarili mo, hindi lang sa relasyon, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Unang prinsipyo, unahin mo ang sarili mong misyon. Si Seneca, isa sa mga pinakamatalino at pinakapraktikal na Stoic philosopher, ay may sinabi, "It is not that we have a short time to live but that we waste a great deal of it." Hindi maiksi ang buhay mo, marami ka lang sinayang na oras. At alam mo kung saan ka nagsasayang ng oras? Sa paghahabol, sa pag-overthink kung nag-reply na ba siya, sa paggawa ng mga grand gesture na hindi naman hinihingi, sa pag-iisip ng kung ano ang isesend na message para ma-impress siya. Ang lalaking walang misyon ay automatikong nagiging tagahabol kasi wala siyang ibang paglalagyan ng energy. Wala siyang ibang pagtutuunan ng pansin. Kaya lahat ng emosyon, oras, effort napupunta sa isang tao. At yun ang nagiging problema. Ang lalaking may misyon, may ginagawang proyekto, may tinatrabahong pangarap, may dinadalang responsibilidad, natural na hindi laging available. Hindi dahil nagpapaka-hard to get siya, kundi dahil talagang may ibang pinagkakaabalahan siya. At alam mo kung ano ang nakikita ng babae dito. Lalaking may direksyon, lalaking may halaga, lalaking may mundo na hindi lang umiikot sa kanya. At yun ang attractive, kapatid.
Hindi yung nagmamakaawa. Hindi yung nagpapakamartir, kundi yung lalaking may sariling buhay at pinipili kanyang papasukin doon, hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil gusto kanya. Malaking pagkakaiba yon, kaya ang unang hakbang, tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang misyon ko? Ano ba ang tinatrabaho ko bukod sa pagpapa-impress sa babae? Kung wala kang maisagot, yan ang problema mo. Hindi ang babae, hindi ang dating technique, hindi ang pick-up lines. Ang problema ay wala kang buhay na worth living ng mag-isa. At ang lalaking walang buhay na worth living ng mag-isa, walang babaeng mag-i-stay para doon. Simulan mo. Bumalik ka sa gym. Aralin mo ang bago. Mag-invest ka sa career mo. Mag-start ka ng side hustle. Basahin mo ang libro na matagal mo nang gustong basahin at huwag mong gawin to para ma-impress ang babae. Gawin mo to para sa sarili mo. Kasi alam mo ang malaking pagkakaiba ng lalaking nag-i-improve para makakuha ng babae at lalaking nag-i-improve para sa sarili niya. Ang una, kapag nakuha na niya ang babae, titigil na siya. Babalik sa dati, magiging complacent ulit at mawawala ulit ang attraction. Ang pangalawa, kahit dumating o umalis ang babae, tuloy pa rin siya. Patuloy siyang nagre-level up, patuloy siyang lumalago, at dahil doon, patuloy rin ang attraction. Dahil hindi ito nakadepende sa isang tao. Nakadepende ito sa trajectory ng buhay niya. Ito ang ibig sabihin ng Stoics. Kapag sinabi nilang unahin mo ang virtue, yung pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo, hindi para sa ibang tao, kundi dahil yun ang tamang bagay na gawin. At ang byproduct, ang side effect, ang bonus, nagiging attractive ka, natural, walang pilit, walang script. Gawin mong interesting ang buhay mo at automatikong magiging interesting ka sa mata ng iba. Pangalawang prinsipyo, kontrolin mo ang emosyon mo, hindi ang sitwasyon. Isa sa pinakasikat na linya ng Stoic philosophy ay galing kay Epictetus. We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them. Hindi mo kontrolado kung mag-reply siya o hindi. Hindi mo kontrolado kung gusto ka niya o hindi. Hindi mo kontrolado kung may ibang kausap siya o wala. Pero alam mo ang kontrolado mo? Ang reaksyon mo. Ang problema sa mga lalaking katulad ni Marco, kapag hindi nag-reply ang babae, nagpapanik sila. Nag-double send. Nag-triple send. Busy ka ba? Hello? May nagawa ba akong mali? At sa bawat desperate message na, yan lumalayo ang babae. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil ipinakita mo na wala kang emotional control, na madali kang mataranta, na madali kang mawala ng composure dahil lang sa isang tao. Ang stoic na lalaki? Kapag hindi nag-reply ang babae, okay lang. May iba siyang gagawin. May iba siyang pupuntahan. May ibang pagtutuunan ng pansin, hindi dahil walang pake siya, kundi dahil alam niyang hindi niya kontrolado ang kilos ng ibang tao, at ang kontrolado lang niya ay ang sarili niya. Isipin mo ang isang punong kahoy sa gitna ng bagyo. Ang hangin ay umihip ng malakas, ang ulan ay bumubuhos, ang kidlat ay kumikidlat, ang puno ba ay nagpapanik? Ang puno ba ay sumisigaw? Ang puno ba ay nagtatakbo? Hindi. Ang puno ay nakatayo lang, matibay, nakaugat, kalmado. Hindi dahil walang nararamdaman ang puno, kundi dahil alam ng puno na ang bagyo ay lilipas pero ang ugat niya ay permanente. Ganyan ka dapat bilang stoic na lalaki. Ang bagyo, ang hindi pag-reply, ang mixed signals, ang kawalan ng katiyakan, lilipas din yan. Pero ang ugat mo, ang identity mo, ang halaga mo, ang direksyon mo, yan ang permanente. At kapag nakita ng babae na hindi ka natitinag ng mga maliliit na bagyo, na hindi ka nagpapanik dahil sa isang hindi na replyan na message,